Kamusta mga kasaliksik? Isang masipag na construction worker ang hindi pinasahod ng kanyang mayabang na kontraktor. Pero ilang taon nang makalipas, siya na ngayon ang nagmamay-ari ng construction company. Sa masiglang lungsod ng Maynila, sa gitna ng ingay ng mga jeepney at ugong ng araw-araw na buhay, nakatayo ang isang binatang nagngangalang Benji, matangkad at payat. May mga kalyo sa kamay at kutis na nasunog ng araw. Lumaki si Benji sa Pilipinas. Mula pagkabata, nangarap na siyang magtayo ng magandang istruktura. Inspirasyon niya ang mga matatayog na gusali at mga komplikadong arkitektura na nagpapalamuti sa kanyang lungsod na kinalakihan. Si Benji ang panganay sa 5 magkakapatid at ang kanilang kahirapan ay nag-udyok sa kanya na magtrabaho ng maaga. Ang kanyang tatay, isang mangingisda, ay nagturo sa kanya ng sipag at dedikasyon, habang ang walang pagod na suporta at pagmamahal ng kanyang nanay ay nagbigay sa kanya ng lakas para magpatuloy sa kabila ng pinakamatitinding pagsubok. Sa edad na 22, nakahanap na si Benji ng trabaho bilang isang construction worker sa isang kilalang kumpanya, ang Manila Builders Corporation. Ang trabaho ay napakahirap. Mahabang oras sa ilalim ng mainit na araw, ngunit hinarap ni Benji ang bawat araw na may hindi natitinag na determinasyon. Nakikita niya ang bawat mga kapiraso ng hollow blocks na kanyang inilalagay at bawat beam na kanyang ikinakabit bilang hakbang tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa kanyang buong pamilya. Sa isang maalinsangan na umaga, maagang dumating si Benji sa construction site. Gaya ng nakagawian niya, binati niya ang kanyang mga kasama sa trabaho ng isang maliwanag na ngiti at matibay na pagkakamay. "Magandang umaga, Kuya Benji," tawag ng kanyang kaibigan na si Carlo, isang payat din na binata na merong nakakatawang tono ng pagsasalita. "Ang aga mo naman dito. Mas nauuna ka pa yatang magtrabaho kaysa sa tilahak ng manok eh," dagdag pa nito. Natawa naman si Benji. Tinapik si Carlo sa likod. "Alam mo naman ako, Carlo. Katulad ng kasibihan, ang mga ibon na maagang gumigising ay nakakakuha ng mga unang bulate. O sa madaling salita, ang mga ibon na nauuna dito ay mas makakakuha ng mas magagandang mga tools." Habang nagsisimulang sumikat ang araw, binabalot ng gintong kulay ang balangkas ng gusaling kanilang ginagawa. Nagtipon ng mga manggagawa para sa kanilang pang-araw-araw na briefing. Si Ginoong Reyes, ang foreman, ay nakatayo sa kanilang harapan na may karaniwang seryosong ekspresyon. "Alright, makinig kayo. May malaking shipment ng mga materyales na darating ngayon, kaya kailangan ko kayong lahat na maging alerto. Walang tatamad-tamad." Tumango si Benji na may determinasyon sa kanyang mga mata. Na-assign siya sa scaffolding team, isang trabaho na talaga namang nangangailangan ng katatagan at tapang. Habang umaakyat siya sa istruktura, pilit ang kanyang makalamnan sa bawat hakbang. Naisip niya ang kanyang pamilya sa probinsya. Naaalala niya ang mapagmalaking ngiti ng kanyang ama at ang maamong mata ng kanyang nanay. Sila ang kanyang motibasyon, ang dahilan kung bakit niya tinitiis ang sakit at pagod. Lumipas ang oras, mataas na ang araw. Matindi ang init. Pinunasan ni Benji ang pawis sa kanyang noo at uminom ng kaunting tubig. Habang patuloy na nagtatrabaho, napansin niya si Ginoong Reyes na papalapit. Isang bihirang pangyayari. "Benji!" tawag ni Ginoong Reyes. May magaspang ngunit malupit na boses. "Ano, kumusta ka dyan sa taas?" "Okay lang po, sir," sagot ni Benji. Pilit na itinatago ang pagod. "Tuloy-tuloy naman po yung progress dito." Tumango si Ginoong Reyes. Bahagyang lumambot ang ekspresyon. "Masipag ka, Benji. Ituloy mo lang yan. Napapansin ng kumpanya ang dedikasyon mo." "Salamat po, sir. Ginagawa ko lang po ang aking makakaya," sabi ni Benji na mayroong nararamdamang pag-asa. Lumipas ang araw sa gitna ng abalang gawain. Walang tigil si Benji sa pagtatrabaho. Magaspang at paltos na ang mga kamay, ngunit hindi matitinag ang kanyang loob. Pagbagsak ng dapit hapon, bumaba siya mula sa scaffolding. Pagod ang katawan ngunit puno ang puso. Sa quarters ng mga manggagawa, naupo si Benji kasama si Carlo.
nagbabahagi ng simpleng hapunan ng kanin at tuyo. Alam mo Carlo, minsan naiisip ko kung ang lahat ng hirap na ito ay magbubunga ba eh. Wika ni Benji, nakatitig sa kanyang mga kalyo. Ngumiti si Carlo. Siyempre Kuya Benji, hintayin mo lang balang araw tayo na ang magmamando. Nakupo sa mga air-conditioned na opisina habang ang iba naman ang nagpapakahirap. Natawa si Benji, umiling. Hindi ko alam Carlo, pero alam ko ang isang bagay. Alam kong hindi ako susuko. Para sa pamilya ko, para sa mga pangarap ko, patuloy ako magpupursige. Habang lumilipas ang gabi at kumikislap ang mga ilaw ng lungsod sa malayo, humiga si Benji sa kanyang kama. Puno ng mga iniisip tungkol sa kinabukasan. Hindi niya alam, nagsisimula pa lang ang kanyang paglalakbay. At ang mga pagsubok na kanyang haharapin ay susubok sa kanyang katatagan. Sa paraang hindi niya inaasahan, ngunit sa ngayon, sa pangako ng isang bagong araw sa hinaharap, nakatulog si Benji. Mahigpit na hawak ang kanyang mga pangarap. Hindi naman nakalalambas ang dedikasyon ni Benji sa mata ng kanyang mga kasama. Mula sa ilang linggo hanggang sa ilang buwan, napatatag ang kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamasipag na manggagawa sa site. Hinangaan siya ng kanyang mga katrabaho, ang kanyang tiyaga, at maging si Ginoong Reyes nga ay nagsimulang magpakita ng respeto para sa hindi matitinag na sigasig ng binata. Isang umaga, habang sumisikat pa lamang ang araw sa lungsod, dumating si Benji sa construction site at natagpuan ang isang bisita, si Ginoong Soriano, ang may-ari ng Manila Builders Corporation, ay nakatayo at kausap si Ginoong Reyes. Sa kanyang matalim na suot at otoritaryong aura, masasabi talaga na mayroong malaking pagkakaiba si Ginoong Soriano sa mga manggagawang puno ng alikabok sa paligid. Magandang umaga po sir, bati ni Benji. Pilit na tinatago ang kanyang kaba. Lumingon si Ginoong Soriano at tinanguan si Benji. O magandang umaga. Ikaw si Benji, hindi ba? Marami akong naririnig na magandang bagay tungkol sa iyo. Bumilis ang tibok ng puso ni Benji. Ay, salamat po sir. Ginagawa ko lang po ang aking makakaya. Hindi mabasa ang ekspresyon ni Ginoong Soriano. Ipagpatuloy mo lang yan at baka mas maaga pa kaysa sa inaakala mo, ay mas umakyat ang ranggo mo. Sa sinabi niyon, bumalik si Ginoong Soriano kay Ginoong Reyes. Iniwan si Benji na parehong excited at ginakabahan. Sa mga sumunod na linggo, patuloy na nagtrabaho ng walang pagod si Benji. Pinapalakas ng mga salita ni Ginoong Soriano. Madalas siyang mag-overtime, sinisiguradong maayos ang bawat gawain. Isang gabi, habang nag-aayos na siya para umuwi, nilapitan siya ni Ginoong Reyes. Benji, pwede ba kitang makausap? Sabi ni Ginoong Reyes. Seryoso ang tono. Siyempre po sir, sagot ni Benji. Inilapag ang kanyang mga gamit. Napansin ko na kasi, napapansin na namin ang kasipagan mo, pati na rin si Ginoong Soriano. Simula ni Ginoong Reyes. Meron kami ang espesyal na proyekto na paparating at kailangan namin ng maaasahang tao. Mas malaking responsibilidad ito pero maaaring maging malaking hakbang ito para sa iyo. Nagliwanag ang mga mata ni Benji. Hindi ko po kayo bibigoin sir. Salamat po sa oportunidad. Ang espesyal na proyekto ay napakahirap. Kinikailangang pamahalaan ni Benji ang isang maliit na team at direktang makipag-coordinate sa mga supplier. Malaki ang pressure pero umangat si Benji dito. Namumukadkad ang kanyang kakayanan sa pamumuno. Hinangaan siya ng kanyang team hindi lang dahil sa kanyang kasipagan kundi dahil sa kanyang patas na pagtrato at determinasyon. Isang gabi habang papalapit na ang pagtatapos ng proyekto, nag-overtime si Benji para repasuhin ang mga huling detalye. Si Carlo na naging kanang kamay niya ay nakaupo sa tabi niya. Nakikilala at nakikita na talaga nila yung kasipagan mo Kuya Benji, sabi ni Carlo. Kita ang paghanga sa kanyang boses. Alam mo Carlo, hindi ko magagawa to nang wala ka. Ang proyektong ito ay kasing dami ng sayo gaya ng sa akin. Pareho lang tayong nagpakahirap dito. Tugon ni Benji, tinatapik sa likod ng kaibigan. Habang nagtatapos sila, pumasok si Ginoong Reyes. May bihirang ngiti sa kanyang muka. Magaling ang trabaho ninyo, kayong dalawa. Masaya si Ginoong Soriano sa progreso ng proyekto. Maaari ngang magbigay pa siya ng bonus para sa inyo.
Ang pag-iisip na magkakaroon siya ng dagdag na pera ay tila ilaw sa kadiliman para kay Benji. Ibig sabihin nito ay makakapagpadala siya ng mas marami sa kanyang pamilya at maaaring makapag-ipon pa para sa hinaharap. Nagtrabaho siya ng may panibagong sigla, dala ng pangako ng gantimpala. Ngunit habang natatapos ang proyekto at lumilipas ang mga linggo, napansin ni Benji ang pagbabago sa kapaligiran. Tila ba naging mas iritable si Ginoong Reyes at may mga bulong-bulungan sa mga manggagawa tungkol sa hindi bayad na sahod at mga bawas sa kanila. Sinikap ni Benji na manatiling positibo. Naniniwala na ang kanyang kasipagan at katapatan ay magpoprotekta sa kanya mula sa anumang sakuna at problema. Dahil bakit naman siya mamalasin kung purong kabutihan at kasipagan naman ang ibinibigay niya sa kanyang trabaho? Pero isang kapuspalad na hapon, nagtipon si Ginoong Soriano ng isang pagpupulong. Nagtipon ng mga manggagawa. May kakaibang pakiramdam ng pangamba sa hangin. Siguro naman narinig niyo na yung chismis. Simula ni Ginoong Soriano. Kalmado pero matigas ang boses. Saksamang palad dahil sa hindi inaasahang mga suliranin sa pinansyal. Kailangan namin gumawa ng mahirap na desisyon. Bumagsak ang puso ni Benji nang marinig niya ito. Tinignan niya si Carlo, nang muka ay katulad ng kanyang pangamba. Sana hindi, naisip ni Benji. Mahigpit na hawak ang kanyang hard hat. Kailangan naming magtanggal ng ilan sa inyo. Patuloy ni Ginoong Soriano. Binaliwala ang mga bulong ng mga manggagawa. Simula agad ngayon, tinitigil na ang inyong mga kontrata. Ibig sabihin, wala na kayong kontrata sa kumpanyang to. Salamat sa inyong serbisyo. Parang suntok sa sikmura ang mga salita para kay Benji. Napatitig siya. Desperado ang boses. Ginoong Soriano, paano naman po yung mga sahod namin? Nagtrabaho naman po kami ng mabuti. Lalo na para sa sinasabi niyong espesyal na proyektong ito. Kailangan po namin yung sahod. Malamig ang tingin ni Ginoong Soriano. Wala akong magagawa dyan, Benji. Kailangan niyo itong asikasuhin sa accounting pero wag na kayong umasa pa ng magandang bagay o balita tungkol dyan. Gumuho ang mundo ni Benji. Habang nakakagulo ang mga manggagawa, nagtaasan ang boses sa galit at kawalan ng pag-asa. Nanatili siyang nakatayo. Tulala. Nilapitan siya ni Carlo. Inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Kuya Benji, ano na ang gagawin natin ngayon? Huminga ng malalim si Benji. May apoy na nag-aalab sa kanyang loob. Hindi tayo susuko, Carlo. Tinilukuran tayo pero hindi tayo magpapatalo. Hahanap tayo ng paraan para makakuha ng nararapat para sa atin. At balang araw, pinapangako ko, balang araw ipapakita natin sa kanila kung ano ang tunay na kasipagan at kung ano ang sinayang nila. Habang lumalayo siya sa site, mas maliwanag kaysa dati ang determinasyon ni Benji. Nangako siya sa sarili na babangon mula sa kawalan ng hustisya na kanyang naranasan, sa kanyang kakayahan, determinasyon at walang hanggang suporta ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Sinimulan ni Benji ang bagong landas, isa sa magdadala sa kanya mula sa pinakamalalim na pagtataksil patungo sa rurok ng tagumpay. Ang mga araw na sumunod, simula nung tanggal siya sa trabaho, ay ilan sa pinakamahirap na naranasan ni Benji. Ang mga kalsada ng Maynila ay paalala ng kanyang kawalan ng trabaho at ang bigat ng responsibilidad para sa kanyang pamilya ay laging nakasabit sa kanya. Bawat umaga, bumabangon siya kasabay ng araw, naglalakad sa mga kalsada upang maghanap ng bagong trabaho. Ngunit puno na ang industriya ng construction at kakaunti ang mga bakanting trabaho. Si Carlo na naging tapat sa kasama niya sa kanilang pinagsaluhang kasawian ay madalas sumasama sa kanya. Magkasama nilang binibisita ang mga construction site, mga workshop at maging mga tanggapan ng gobyerno. Umaasa na makakahanap ng anumang oportunidad. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap, pareho ang mga sagot na natatanggap nila. Pasensya na, hindi kasi kami nag-hire ngayon eh. Isang hapon, habang nakaupo nga sila sa isang bangko sa Rizal Park, binasag ni Carlo ang katahimikan. Kuya Benji, paano kaya kung magsimula na lang tayo ng sarili nating maliit na proyekto? Alam kong parang hindi makatotohanan to pero
Alam mo, pwede tayong maghanap ng mga nagsa-sideline, mga pagkukumpuni, kahit ano para lang may kita tayo. Hindi natin kailangang umasa sa mga kumpanya na i-hire nila tayo. Pinag-isipan ni Benji ang mga salita ni Carlo. O nga no, hindi naman nakakabaliw na idea yan, Carlo. Makatotohanan nga eh. Ambisyoso. Pero tama ka, may kakayanan tayo. Kailangan lang natin makahanap ng taong magbibigay sa atin ng pagkakataon. Dumating ang pagkakataong iyon sa anyo ni Mrs. Santiago, isang matandang babae na nakatira sa isang lumang bahay sa Tondo. Kailangan niyang ipaayos ang kanyang bubong bago dumating ang tag-ulan at narinig niyang patungkol sa dalawang masipag na manggagawang naghahanap ng trabaho. Sinunggaba ni Benji at Carlo ang oportunidad. Inaalok ang kanilang serbisyo sa tamang presyo. Napakahirap ng trabaho pero naramdaman ni Benji ang bagong layunin. Habang nagmamartilyo sila ng mga pako at nagpapalit ng mga bubong sa ilalim ng matinding init ng araw, pinapanood sila ni Mrs. Santiago mula sa ibaba. Paminsan-minsang dinadalan sila ng malamig na kalamansi juice. "Salamat mga iho ha," sabi niya isang hapon. Puno ng pasasalamat ang boses. "Alam nyo, mahirap na makahanap ng mga tapat na manggagawa ngayon eh." "Ikanululugod po namin, Mrs. Santiago," sagot ni Benji, habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. "Maselang po kami na may trabaho." Nang matapos ang bubong, iniabot na nga ni Mrs. Santiago ang kanilang bayad, kasama ang kaunting dagdag. "Ito, para sa inyong kasipagan at kabaitan. Binalik ninyo ang aking tiwala sa mga tao. Kung alam niyo lang kung gaano kayong kalaking tulong sa akin." Sa perang kanilang kinita, bumili si Benji at Carlo ng mga pangunahing gamit at kagamitan. Kumuha pa nga sila ng mga karagdagang maliliit na trabaho sa paligid ng kanilang lugar, hanggang sa kumalat ang balita tungkol sa kanilang pagiging maaasahan at husay sa paggawa. Bawat natapos na trabaho ay nagdadala ng pakiramdam ng tagumpay at liwanag ng pag-asa. Isang gabi habang nakaupo sila sa hagdan ng isang gusaling kakapintura pa lamang nila, tinignan ni Carlo si Benji na may halong pagmamalaki at kuryosidad. "Kuya Benji, naiisip mo pa ba ang sinabi ni Ginoong Soriano sa atin? Tungkol sa pag-angat mo sa mga ranggo?" Habang nakatitig si Benji ng abot tanaw sa paglubog ng araw na nagbibigay ng mainit na liwanag sa lungsod. "Oo, Carlo. Niisip ko yun araw-araw pero napagtanto ko na ang pag-angat sa mga ranggo ay hindi laging nangangahulugang kailangan mong magtrabaho para sa iba. Tulad tayo, nagsimula tayo ng isang bagay dito. Isang bagay na pwede nating palaguhin kahit na hindi na umangat yung ranggo natin sa kumpanya ng Soriano na yun." Nanlaki ang mata ni Carlo. "Ibig mong sabihin, gusto mong gumawa ng sariling kumpanya natin?" Dahan-dahang tumango si Benji. "Bakit hindi? Napatunayan na natin na kaya natin ang trabaho. Kung magpapatuloy tayo, palalakihin natin ang ating reputasyon. Maaari nating palakihin ito. Isang bagay na hindi nakadepende sa kagustuhan ng isang tao, kaya sa mga taong katulad ni Soriano. Pwedeng tayo yung maging sarili nating mga boss kapag nangyari yun." Dahil sa inspirasyong ito, isinabak ni Benji at Carlo ang kanilang sarili sa trabaho na may panibagong sigla. Inipon nila ang bawat pisong kaya nila. Muli nila itong ginamit para maging puhunan sa mas magagandang mga kagamitan at supplies. Natuto sila ng mga bagong kasanayan, kumuha ng mas mahihirap na proyekto at dahan-dahan na nga silang nagsimulang makilala. Sa kabila ng pagprogreso, hindi madali ang kanilang paglalakbay. Sa mga araw na kaunti ang trabaho at mga gabi na puno ng pagdududa, madalas iniisip ni Benji ang kanyang pamilya at ang mga pangako niya sa kanila. Bawat mga problema at pagsubok ay isang malaking kabiguan, pero ang walang sawang suporta ni Carlo at ang panghihikayat mula sa kanilang mga kontentong kliyente ang nagpapanatili sa kanyang lakas. Isa sa mga pinakamahirap na proyekto ay ang renovation ng isang lumang community center. Ang gusali ay sira-sira na, pero ang lokal na kapitan ng barangay, si Ginoong Alviar, ay naniniwala na bigyan ng pagkakataon sina Benji at Carlo. "Pasensya na kayong dalawa pero wala kasi kaming malaking budget.
pero kailangan namin itong ipaayos para sa mga bata at para na rin sa mga matatanda. Paliwanag niya. Okay lang po yan sir, gagawin po namin. Pangako naman ni Benji. Determinado na patunayan ang kanilang kakayahan. Talaga namang sinubok ng renovation na ito ang kanilang limitasyon sa parehong pisikal at mental na aspeto. Nagtatrabaho sila hanggang sa gabi. Madalas ginagastos ang sarili nilang pera para mapunan ng mga karagdagang gastos. Pero habang papalapit na ang pagtatapos ng proyekto, kahanga-hangang naging pagbabago. Ang dating sira-sirang gusali, ngayon ay nakatayo ng matatag, isang simbolo ng pag-asa at pagbabagong buhay para sa komunidad. Sa araw ng re-opening nito, nagtipon ng komunidad para magdiwang. Kinamayan ni Ginoong Alviar si Benji. Puno ng pasasalamat ang mga mata. Hindi lang gusali ang inayos nyo. Nagbigay kayo sa amin ng lugar para magkasama-sama. Isang lugar na may pagmamalaki namin. Habang tinitignan ni Benji ang mga ngiti sa mga muka at ang bagong community center, nakaramdam siya ng malalim na kasiyahan. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang kanilang paglalakbay at ang daan sa hinaharap ay puno ng mga hamon. Pero sa bawat proyektong natatapos nila, itinatalaga nila ang pundasyon para sa mas malaking bagay. Kaya't sa panibagong determinasyon, ipinagpatuloy na Benji at Carlo ang kanilang pangarap. Isang hollow block sa bawat pagkakataon. Alam nilang bawat hakbang ay nagdadala sa kanila palapit sa kanilang pinapangarap na layunin. Lumipas ang mga taon at ang pagsusumikap ni Benji at Carlo ay nagbunga na. Ang kanilang maliit na negosyo ay lumago ng tuluyan, nakilala sa kalidad at pagiging maaasahan. Nakahire na nga rin sila ng ilang manggagawa na nagbabahagi ng kanilang bisyon at dedikasyon. Magkasama nilang hinarap ang mga lalong ambisyosong proyekto, mula sa mga renovation ng bahay hanggang sa maliliit na komersyal na gusali. Isang araw habang nire-review ni Benji ang mga plano para sa bagong proyekto, nakatanggap siya ng isang hindi inaasahang tawag. Ito ay mula sa isang developer na nagngangalang Mr. Bautista, na narinig ang tungkol sa kanilang trabaho sa pamamagitan ng isang kaibigan niya. May malaking proyekto akong paparating, paliwanag ni Mr. Bautista. Isa itong multi-story residential building sa Quezon City. Kailangan ko ng team na mapagkakatiwalaan. Mabilis ang tibok ng puso ni Benji. Ito ang oportunidad na kanilang pinaghirapan. Ikinararangal po namin na tanggapin ang proyekto, sir. Kailan po ba tayo pwedeng mag-usap tungkol sa mga detalye? Naset ang meeting para sa susunod na linggo. Dumating sina Benji at Carlo sa opisina ni Mr. Bautista. Suot ang kanilang pinakamagandang damit at dala ang maingat na inahandang portfolio. Mainit silang tinanggap ni Mr. Bautista. Merong matalim na mata na lalaki na nasa 50 anyos na. Marami na akong narinig na magaganda tungkol sa inyo. Ipakita niyo sa akin kung ano ang meron kayo. Ipinakita ni Benji ang kanilang mga plano. Binibigyang diin ang kanilang dedikasyon sa kalidad at track record ng matagumpay na mga proyekto. Idinagdag ni Carlo ang mga detalye tungkol sa kanilang paraan ng teamwork at problem solving. Matamang nakikinig naman si Mr. Bautista. Paminsan-minsan tumatango. Nang matapos sila, sumandal si Mr. Bautista sa kanyang upuan. May mapag-isip na ekspresyon sa mukha. Alam nyo, aaminin ko. Gusto ko ang naririnig ko. Sige, kayo nang bahala sa proyekto pero tandaan nyo ito. High profile ang proyektong ito. Walang dapat na pagkakamali akong makikita, naiintindihan ninyo? Nagpalitan ng excited na tingin sina Benji at Carlo. Naiintindihan po namin, sir. Gagawin po namin ang lahat. Ibibigay po namin ang lahat para sa proyektong ito. Ang proyekto ay isang napakalaking gawain. Kakaiba sa kahit na anong nagawa nila dati. Walang tigil na nagtrabaho sina Benji at Carlo. Nag-coordinate sa mga arkitekto, nagmamanage ng supplies at nag-o-oversee sa lumalaking team ng mga manggagawa nila. Napakalaki ng pressure pero nagtagumpay sila dito. Lalo pang pinatatag ang kanilang samahan sa bawat pagsubok na kanilang nalampasan. Habang nabobuo na ang gusali, kumalat ang balita tungkol sa kalidad ng kanilang trabaho. Napansin na sila ng ibang mga developer at contractor at dumami ang mga oportunidad. Ang construction company na Benji at Carlo na ngayon ay opisyal ng pinangalan ng
solid foundations ay tuluyan ng umangat. Isang gabi habang nire-review nila ang progreso ng araw sa rooftop ng halos tapos ng gusali na kanilang ginagawa, tumingin si Carlo kay Benji na may ngiti. Kuya Benji, naniniwala ka ba sa mga nangyayari? Nagawa natin. Talagang nagagawa na natin. Nagtatayo na tayo ngayon ng mga skyscrapers. Ngumiti si Benji. Nakaramdam ng malalim na pagmamalaki at kasiyahan. Malayo na ang narating natin, Carlo. Pero nagsisimula pa lang tayo. Marami pa tayong kayang makamit. Ang kanilang tagumpay ay nagdala ng mga bagong hamon. Kailangan nilang gawin ang makakaya nila para sa mga komplikasyon ng pagpapatakbo ng mas malaking negosyo, pagmamanage ng finances at pakikitungo sa paminsan-minsang dismayadong kliyente o hindi inaasahang mga problema sa site. Pero ang pamumuno ni Benji at ang walang sawang suporta ni Carlo ang nagdala sa kanila sa bawat balakid. Isang araw, habang binabasa ni Benji ang kanyang mga email, napansin niya ang isang pamilyar na pangalan, Manila Builders Corporation. Nagbibid sila ng isang malaking government contract at naghahanap ng subcontractors. Hindi nakalampas kay Benji kung gaanong napaka-ironic ng sitwasyon na ito. Ang kumpanyang nanloko sa kanya noon ay ngayong nasa posisyon na magbigay ng trabaho sa kanya. Kinuusap niya si Carlo tungkol dito. Anong palagay mo, Carlo? Subukan ba natin? Nanginginig ang mga mata ni Carlo sa determinasyon. Wala namang mawawala, Kuya Benji. At siguradong makakamit na natin ang hustisya pag ginawa natin to, hindi ba? Wika ni Carlo. Tumango si Benji. May determinadong ekspresyon din sa mukha. Sige, gawin natin. Maingat nilang inihanda ang kanilang proposal. Siniguradong perpekto ang bawat detalye. Nang isumiti nila ito, nakaramdam si Benji ng halo ng kaba at pag-asa. Ilang linggo ang lumipas, natanggap nila ang balita. Nakuha ng solid foundations ang subcontract ng Manila Builders Corporations. Kinilangan ng proyekto ang malapit na pakikipagtulungan sa Manila Builders Corporation. Kaya naman sa unang meeting, pumasok si Benji sa conference room ng taas noo. Naroon si Ginoong Soriano. Hindi mabasa ang ekspresyon. Mr. Benji, sabi niya. Iniabot ang kanyang kamay. Magandang kapalaran to na nakita kang muli. Matibay na kinamayan ni Benji ang lalaki. Gayun din ako, Ginoong Soriano. Naasahan ko nang makakatrabaho ko kayo. Habang dinidiscuss nga nila ang proyekto, nakita ni Benji ang isang kislap ng pagkilala sa mga mata ni Ginoong Soriano. Ang dating batang desperadong manggagawa na tinanggal niya noon ay ngayon isang kumpiyansa at matugumpay na negosyante na. Isang tahimik na pag-amin ng kung gaano kalayo na ang narating ni Benji. Maayos na nagpatuloy ang proyekto at ang profesionalismo at husay ni Benji ay nagpahanga sa kahit na sino. Unti-unting nanlambot ang ugali ni Mr. Soriano at nagsimula siyang makita ni Benji hindi bilang karibal kundi bilang mahalagang partner. Sa pagtatapos ng proyekto, nagkaroon ng parehang respeto sa pagitan nila ang dalawang panig. Isang gabi habang nakatayo sina Benji at Carlo sa rooftop ng kanilang pinakabagong natapos na gusali, nakatingin sa lungsod, nagmumuni-muni si Benji sa kanilang paglalakbay. Nakabuo na tayo ng isang kamanghamanghang bagay, Carlo. Mula sa wala, nakalikha tayo ng isang kumpanya na kumakatawan sa integridad, sipag at kahusayan. Tumango si Carlo. Nanginginig ang mga mata sa pagmamalaki. At nagsisimula pa lang tayo, Kuya Benji. Sky is the limit, kumbaga. Habang kumikislap ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba, nakaramdam si Benji ng malalim na kasiyahan. Hinarap nila ang pagtataksil at kahirapan, pero sa pamamagitan ng purong determinasyon at walang sawang suporta para sa isa't isa, nakabangon sila. Malayo pa ang kanilang paglalakbay pero alam ni Benji na anumang hamon ang dumating, haharapin nila ito ng magkasama. Itinatayo ang kanilang pangarap, bawat hollow blocks sa bawat pagkakataon. Yan ang naging motto nila sa buhay.
sa patuloy na paglago ng solid foundations na nagkakaroon na nga sila ng napakagandang reputasyon para sa kalidad at integridad ng kanilang trabaho. Si Benji at Carlo ay nagtatag ng isang kumpanya na hindi lamang nagbibigay ng mahusay na trabaho, kundi nagpapakita rin ng respeto at katarungan sa kanilang mga empleyado. Laging inaalala ang mga aral mula sa kanilang mga naranasang hirap. Isang araw, nakatanggap si Benji ng hindi inaasahang tawag mula kay Ginoong Soriano. Benji, kailangan nating pag-usapan ang huling mga bayad para sa government project na natapos na natin. Magkita na lang tayo sa opisina ko bukas. Bagaman nag-iingat, pumayag si Benji. Ang proyekto ay naging napakalaking tagumpay at papalapit na sila sa mga huling yugto ng pagbabayad at pamamahagi ng kita. Nang dumating sina Benji at Carlo sa opisina ng Manila Builders Corporation, sinalubong sila ng pamilyar na pakunwaring ngiti ni Ginoong Soriano. Sir, salamat sa inyong pagpunta. Paninimula ni Ginoong Soriano. Inaanyayahan silang umupo. Kasi gusto lang sanang sabihin na may masamang balita ako. Dahil sa hindi inaasahang gastos at pagtaas ng budget, kinalulungkot ko na wala nang natirang kita na pwede nating paghatian. Sa katunayan, malaki pa nga yung kailangan nating abonohan. Naningkit ang mga mata ni Benji. Ano ibig mo sabihin, Mr. Soriano? Natapos natin ang proyekto ng mas mababa sa budget at mas maaga pa sa schedule. Saan naman napunta yung pera? Nawala ang ngiti ni Ginoong Soriano. Nangyayari talaga ang ganitong mga bagay, Benji. Ang mga gastos ay bigla na lamang lumulobo. Wala tayong magagawa tungkol doon. Nakaramdam si Benji ng galit. Bumalik sa kanya ang mga alaala ng kanilang dating pagtataksil. Hindi namin ito matatanggap. May karapatang kaming makita ang mga financial records. Sumandal si Mr. Soriano, malamig ang tingin. Wala kayong karapatan sa kahit na ano, Benji. Tanggapin niyo na lang ang sitwasyon o umalis kayo nang walang makukuha. Determinado na hindi muling magpaloko, nagpasya sina Benji at Carlo na magsiyasat. Kinausap nila ang kanilang mga koneksyon sa industriya at kumuha ng forensic accountant upang suriin ang financials ng proyekto. Ang kanilang natuklasan ay isang web ng peking gastusin at nakatagong mga account na naglalayong nakawi ng kanilang mga kita. Ngayon, na punong-puno na nga sila ng mga ebidensya, lumapit sila sa mga otoridad at maging sa media. Ang sumunod na investigasyon ay nagbunyag hindi lamang ng pandaraya na may kinalaman sa kanilang proyekto, kundi pati na rin ng mahabang kasaysayan ng korupsyon at pagsasamantala ng Manila Builders Corporation. Nayanig ang industriya ng iskandalo at si Ginoong Soriano at ang kanyang mga kasamahan ay inaresto at naharap sa maraming kaso. Kumalat agad ang balita ng iskandalo at ang papel ng solid foundations sa pagbubunyag nito. Pinuri ng media sina Benji at Carlo bilang mga bayani na lumaban sa korupsyon. Ang kanilang integridad at determinasyon ay nagdala sa kanila ng malawakang paghanga at respeto. Ang resulta ng iskandalo ay nagbukas ng mga bagong pintuan para sa solid foundations. Nilapitan sila ng mga international developer at mga ahensya ng gobyerno na pinapahalagaan ng kanilang dedikasyon sa transparency at kalidad. Sina Benji at Carlo ay nagkaroon na nga ng mga high-profile projects sa iba't ibang panig ng mundo, mula sa mga skyscrapers sa Dubai hanggang sa eco-friendly housing sa Scandinavia. Isang gabi habang nakatayo sina Benji at Carlo sa observation deck ng kanilang pinakabagong proyekto, isang napakagandang high-rise sa Singapore, lumingon si Carlo kay Benji na may ngiti. Hindi ko talaga akalain, Kuya Benji. Nagsimula lang tayo sa pag-aayos ng bubong sa tondo. Ngayon nagtatayo na tayo ng mga landmark sa buong mundo. Tumango si Benji, punong-puno ng pagmamalaki. Malayo na ang narating natin, Carlo, at nagawa natin ito ng tapat sa ating prinsipyo. Ang kanilang tagumpay ay nagdala ng mga imbitasyon upang magsalita sila sa mga international conferences at kinilala sila ng maraming awards para sa kanilang kontribusyon sa industriya at kanilang advokasya para sa patas na pagtrato sa mga manggagawa. Naging simbolo ng integridad at kahusayan ng solid foundations na nagsilbing inspirasyon sa marami sa larangan ng construction.
Isang araw habang naghahanda sila para sa isang malaking proyekto, nakatanggap si Benji ng isang sulat. Ito ay isang imbitasyon sa isang award ceremony sa New York City, kung saan siya ay paparangalan ng Lifetime Achievement Award para sa kanyang mga kontribusyon sa industriya ng construction at kanyang laban sa korupsyon. Nakatayo sa entablado sa New York kasama si Carlo at ang kanilang team na nag-cheer para sa kanya. Binalikan ni Benji ang kanilang paglalakbay. Ang award po na ito ay hindi lamang po para sa akin, sabi niya, puno ng emosyon ng boses. Para po ito sa lahat ng naniwala sa amin, sa lahat ng suporta, at sa lahat ng hindi po sumuko sa harap ng kawalan ng katarungan. Habang pumapalakpak ang audience, naramdaman ni Benji ang malalim na kasiyahan. Hinarap nila ang pagtataksil at mga pagsubok, pero sa pamamagitan ng tibay at walang sawang suporta para sa isa't isa, nagtagumpay sila. Kinagabihan, habang tinitignan ni na Benji at Carlo ang skyline ng lungsod mula sa kanilang hotel, sinabi ni Benji, "Nakagawa tayo ng higit pa sa mga gusali, Carlo. Nakapag-iwan tayo ng pamana." Tumango si Carlo. Nanginginig ang mga mata sa pagmamalaki. "At nagsisimula pa lang tayo, Kuya Benji. We will build our futures." Habang kumikislap ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba, alam ni Benji na anumang hamon ng dumating, haharapin nila ito ng magkasama. Naisakatuparan na nila ang kanilang mga pangarap. Isang hollow blocks sa bawat pagkakataon. Yan ang kanilang laging sinasabi sa kanilang sarili. At ang kanilang kwento ay malayo pa sa pagtatapos. Ang mundo ay kanilang canvas at handa na silang itayo ang hinaharap na walang hangganan. Kaya naman kung nagustuhan mo ang story natin ngayon kasaliksik, huwag mo nang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.